Hello mga ka-legit Dover Cats! Tito Sen, abay muli na naman nagbabala patungkol sa mga scammers at panloloko na nagaganap ngayon sa Itbulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan natin ito dahil kanina nga ay talaga namang nabulaga ang lahat sa pagdating po ng nanay mismo ni Lola Belen na siyang may kaarawan kahapon at isa ito sa mga sorpresang inihanda ng Itbulaga para sa kanya. Hindi inaasahan ng ilan sa mga legit Dover Cats ang paglabas nga ni Lola Barbie na sinasabi or nasa katauhan po ni Mr. Joey De Leon or JDL. Kasabay nga nito, pagtapos nga lumabas nitong si Mr. Paulo Ballesteros sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment kanina po sa Itbulaga, dito po niya pinatunayan na hindi po totoo ang mga rumors na nagkakalat ngayon sa social media na siya raw di umano ay nag-resign na ng palihim. Diba? Na ipaliwanag ko po sa inyo dun po sa ating recent vlog na wala pong katotohanan yun dahil ito po ay isang pinatunayan niya na hindi po totoo yung mga news na nagkalat ngayon sa social media kasi marami mga vloggers at marami pong mga content creator ang nagsasabi na si Paulo Ballesteros di umano ay nag-resign ng palihim, which is bagay na imposibleng mangyari kasi for 22 years niya sa Itbulaga, diba? Kung totoong gusto niya talagang humiwalay sa TVJ, dapat noon pa lang na may offer sa kanya ang Tape Incorporated, manatili lang siya doon po sa show nila, pero hindi niya ginawa. Kaya hindi po totoo yun. At kasabay nga nito, kanina po sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment ay nagbabala muli itong si Tito Sen patungkol nga sa mga kumakalat na scammers na talagang ito po'y maliwanag na pananabotahe para po sa isang segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid. Paulit-ulit po nilang sinasabi sapagkat natutuklasan po nila unti-unti ang ginagawa ng ilan sa mga scammers. Panoorin natin ito. Sayang naman. Kaya mga Dover Cats, itaas ang mga ba! Hawak ko na yung una. Meron na muna kami paalala. Paalala sa mga Dover Cats, ha? Ito, nako, sana makinig po kayo mabuti. Hindi po naniningil ang Itbulaga ng entrance fee o anumang halaga. Kung gusto ninyong manood sa studio, mag-email po sa tvj.studioreservation@gmail.com. Alright? Mula po sa email na yan, makakatanggap kayo ng schedule at reminders sa panonood ninyo. Yung sa studio. At ang sa studio po, libre. Pag kami naniningil sa inyo, palayasin nyo agad. Doon naman po sa barangay. Sa barangay naman, wala ring bayad ang pagpaparehistro para makasali sa Sugod Bahay. Magpa-register lang kayo sa inyong barangay coordinators o sa inyong kapitan. Malinaw yan kasi mayroon po mga kumakalat na naniningil. Abay, nako, palayasin nyo agad. Pagka ganun, hindi po totoo yan. Pati yung nagpapaschedule, hindi po totoo lahat yan. Scammer yung mga yan. Totoo. At naninira Walang bayad po. Tama. Wala. Libre. Okay. Oo. Huwag kayo tumulan sa mga 18-year-old scammer namin. Totoo. Stunner ba? Ito na yung At unang wala numero. rin po kami pupunta sa mga barangay para manood sa studio na ako, taga Itbulaga. Kukunin namin kayo. Ilan ba kayo? 2 kayo. Tapos dadaling kayo. Wala po kaming gano'n na pinakakawala na tayo. Meron ba? May punta ba dito? Meron! Wala. Relax. Wala. Easy. Sorry po, Tito Sen. Paalala lang. Huwag kayong maniniwala. Ay, nako. Ito na, ang unang numero. Maganda agad. Ilan lamang sa mga matitinding paalala nga ni Tito Sen at ng ilan sa mga legit Dover Cats katulad po ni Jose Manalo, diba? Pinapaalalahan na niya kasi meron po silang nababalitaan na tila baga naniningil para lang po makapanood ng live dito po sa TV5 na dati nangyayari na yan at nauulit lang ngayon. So ipinaliwanag po ni Tito Sen na hindi po sila nagpapabayad or kumaga parang wala pong bayad ang panonood at pagsali sa mga segment po ng Itbulaga. So, dahil
dahil dito, meron pong isang entertainment news na naglabas ng isang article patungkol po sa kung saan ang TVJ ang tinuguri ang newsmaker ng taon. Sabi niya, hindi lang pala hiwalay ang Katniel, Liz Ken, Kim Shi at Richard Gutierrez at Sara Labati ang top trending news sa Abante at Abante Tonight para sa taong 2023 to 2024. Newsmaker din na may tuturing ang kontrobersya tungkol sa Itbulaga at sa original host na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon. Kasi po sa first quarter pa lang ng 2023, napabalita na ang namumuong tensyon dito nga sa pagitan ni Halosos at The Iconic Trio. Lumutang kasi ang ulat na balak na yung patungkol nga dun sa pinaplano ng Halosos na patalsikin, di mo ano sila, no? So, yun po yung ilan sa mga hanggang sa ngayon na pag-uusapan at palagi pa rin po silang ibinibida at laman ng balita. Pati nga po sa hiwalayang Bea Dome ay nasangkot na din ng TVJ. Kaya po talagang tinagurian silang newsmaker ng taon. Sa panayam noon ng kay Bullet Alusos, Tape Chief Financial Officer na ni Boy Abunda, sinabi nito na mananatili ang TVJ sa Itbulaga. Pero, bukod sa pagsibak umano sa TVJ, sumulpot naman ng iba't ibang kaakibat na issue tulad ng umano'y milyones na utang ng tape sa tatlo. Naging usapan din ang tungkol sa lehitimong may-ari ng Itbulaga ang programang kino-conceptualize ng mga hosts na ito. Katapusan naman ng Mayo 2023 nang ihayag ng TVJ ang kanilang pamamaalam sa tape. Hindi ito na ang panood sa ere kundi sa Facebook live stream show. Pagkatapos magpaalam ng TV show, nag-resign na din ang Itbulaga. So that's the story, no? Na kung saan hanggang sa ngayon ay talaga namang ano pa rin, laman pa rin po sila ng balita at talagang inaabangan po kasi parang this is yung laban kasi ng TVJ ay itinuturing ng bawat Pilipino na laban din po ng bawat Pinoy kasi 'di ba parang hindi ka dumaan sa pagkabata kung hindi mo napanood ang Itbulaga kasi ganun po yung tema nila parang hanggat may bata may Itbulaga, 'di ba? Ganun po yung kanilang laging sinasabi. Pero ang ending, syempre, nakuha pa rin ng real, ng totoo at legit na Itbulaga ng owner ang titulo ng Itbulaga, no? Ang trademark na ito. So, ang pinag-aantay na lang natin ngayon yung tungkol dun sa apela na ginawa po ng Tape Incorporated na bawiin muli ang trademark, no? At parang binaligtad po kasi nila na ngayon ang TVJ naman po ang nagpasa sila ng injunction para ipatigil sa TVJ ang paggamit ng titulong Itbulaga. Pero nakabinbin pa rin kasi siya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.